Bini Christmas Vacation, kwento ng bakasyon at pagkakabanding. Pagkatapos ng masusing rehearsals at mga palabas, sabay-sabay na nagdesisyon ang mga miyembro ng Bini na magpahinga at magbakasyon para sa Pasko. Kahit abala sa kani-kaniyang destinasyon, hindi nila nakakalimutang magtulungan at magbonding kahit malayo sa isa't isa. Nagsimula ang kanilang bakasyon na puno ng kwentuhan, tawanan, at ilang malalalim na pag-uusap. Si Mika at Aya ay nagpunta sa isang tahimik na beach resort sa Tagaytay. Nais nilang mag-relax at mag-enjoy sa tahimik na paligid. Araw-araw, magkasama silang maglakad sa dalampasigan at tungkol sa mga bagay na hindi nila nasasabi habang abala sa trabaho. Love, ang saya-saya ko nakasama kita dito, sabi ni Mika kay Aya habang nagpiknik sila sa ilalim ng mga puno. Sana ganito lang palagi. O nga, sagot ni Aya nang ngumiti sa kanya. Sarap ng pakiramdam na magkasama tayo, Mika. I miss this. Pero kahit na magkaibang destinasyon tayo, lagi naman tayong magkausap, di ba? Habang sila ay nagkakasama sa beach, si Gwen at Sheena naman ay nagpunta sa isang bulubunduking lugar sa Ilocos. Gusto nilang makatagpo ng peace of mind at maranasan ang kalikasan sa kanilang bakasyon. Tuwing gabi, bago matulog, nag-uusap sila gamit ang kanilang mga phones. Ang kanilang conversations ay puno ng jokes at mga kwento tungkol sa kani-kanilang mga adventures. Be, baka gusto mo magtampisaw sa ilog bukas. Dito lang sa tabi, biro ni Gwen kay Sheena, habang sila ay nag-usap sa video call. Tangina, wag na lang. Baka madulas ako at mapunta sa balon, sagot ni Sheena, sabay tawa. Si Stacy at Joanna naman ay pumunta sa Baguio upang mag-enjoy sa malamig na klima at tamasahin ang mga sikat na pagkain doon. Hindi nila nakalimutang mag-send ng pictures at videos sa bawat isa. Madalas silang magtawag tuwing gabi para mag-update sa mga nangyayari sa kanilang bakasyon. Grabe, Joanna, ang sarap ng strawberry taho dito, sabi ni Stacy. Ipinapakita ang hawak niyang cup. Dapat next time, magbakasyon tayo dito. Oo nga, tapos magta-tasting tayo ng lahat ng sweets, tugon ni Joanna habang tinitingnan ang malamlam na tanawin ng Baguio. Ang saya mag-bonding pa dito. Si Maloy at Colette naman ay nagpunta sa isang resort sa Palawan na maraming activity. Magkaibang mga adventure ang pinili nila. Si Maloy ay gustong mag-snorkeling habang si Colette ay gustong mag-hiking sa mga bundok. Pero hindi nila nakalimutang mag-text at mag-chat sa bawat isa. Paminsan-minsan, nag-schedule sila ng video call para magkwentuhan at magpatawa. Maloy, okay ba yung underwater shot mo? Tignan mo to, nag-hiking kami sa bundok. Wika ni Colette na may hawak na kamera at kumikindat habang nasa tuktok ng bundok. Mukhang okay na. Buti pa kayo, parang gusto ko na ring sumama mag-hike, sabi ni Maloy, nagbibiro sa kanyang friend. Habang nagbabakasyon, ang mga miyembro ng Bini ay patuloy pa ring nagpapatuloy sa kanilang pagkakabonding. Kahit malayo sila sa isa't isa. Patuloy nilang pinapalakas ang kanilang ugnayan kahit sa pamagitan ng mga tawag at mensahe. Kahit malayo sa isa't isa, ang pagkakaroon ng masaya at meaningful na Christmas vacation ay naging mas espesyal dahil sa pagiging malapit nila at ang pag-asa na magkasama sila sa mga susunod na bakasyon. Bago magpasko, nag-set ng group call ang lahat ng miyembro ng Bini sa Viber. Puno ng saya at excitement ang kanilang tawag dahil lahat sila ay excited pag-usapan ang mga plano at proyekto nila para sa 2025. Si Mika, na pinuno ng excitement, ang unang nagsalita. Mga girls, hindi ko pa rin matanggap na ang dami nating gagawin next year. Yung Grand Biniverse repeat sa Philippine Arena, grabe, magaganap na talaga. Oo nga, parang yesterday lang, nag-perform tayo sa unang Biniverse, tapos ngayon, repeat na sa Philippine Arena. Sabi ni Aya na hindi na makapaghintay para sa malaking event na iyon. Nagbahagi rin si Stacy ng excitement niya. Tama, and of course yung world tour natin. Hindi ko pa alam kung saan-saan tayo makakapunta, pero sobrang saya ko na makakadalaw tayo sa iba't ibang bansa. May mga fans na tayong matutulungan na makapanood ng live performances natin. Si Joanna, na palaging practical, nagdagdag, hindi lang yan, girls. Yung new single natin na Blink Twice, alam kong magiging hit na hit yan. I'm super proud of the song and I can't wait for everyone to hear it. Ang galing nung song na yon, ani Mika. Dahil sa Blink Twice, mas lalo pa nating mapapakita kung gaano tayo kalakas bilang grupo. Pati sa choreography, ibang level. I can't wait for the rehearsals. Si Maloy, na madalas mag-joke sa group nagsalita, sana magpatawa tayo sa world tour, ha? Hindi lang puro performance, kailangan may fun moments din.
Dapat magdala tayo ng Bini Moments para sa lahat ng blooms sa buong mundo. Si Colette, na palaging maligaya, nagbahagi ng kanyang excitement. I can't wait to see all our blooms sa iba't ibang bansa. Grabe, ang dami nating gagawin next year, pero alam kong kaya natin. Si Gwen at Sheena na tahimik kanina ay masaya ring nakikibahagi. Sobrang support na lang tayo sa isa't isa. Yung mga fans natin ang dahilan kaya natin ginagawa lahat ng ito. I'm so grateful sa journey natin, sabi ni Sheena, habang nakangiti si Gwen. Puno ng excitement at pagmamahal ang kanilang mga puso habang pinag-uusapan nila ang mga malaking plano para sa 2025. Ang mga miyembro ng Bini ay nagkakasama sa bawat hakbang ng kanilang career at alam nilang ang susunod na taon ay puno ng tagumpay at mga bagong pagsubok. Habang nagpapatuloy ang kanilang group call, hindi nila maiwasang mapag-usapan ang mga plano nila para sa Christmas break. After ng tour, magpapa-staycation tayo ha? Biro ni Joanna. Magtitipon tayo sa isang bahay at magpapasko. Masaya kong maririnig yan, sagot ni Mika. Basta't magkasama tayo, okay na. Ang tawanan at kwentuhan ay nagpatuloy habang nililista nila ang mga plano para sa susunod na taon. Lahat sila, hindi lang bilang isang grupo kundi bilang magkakaibigan, ay puno ng excitement at pagmamahal para sa isa't isa at sa kanilang mga blooms.